Wow. Magto 2 years na pala kami sa vlogging. Time flies so fast. And ngayon, we have grown to 6,000 subscribers na. Sobrang laking blessing nun. We are more than grateful na nandyan sila para subaybayan kami. That alone encourages us to continue what we do. Pero yun nga, still, syempre, as lalaki siguro talaga, hirap pakawalan ng pride na makita mo yung misis mo na kumakayod, tapos gusto mo sabihin na, dapat ako to eh. Pero yun nga, lagi naman sinasabi sa akin, kumakayod ka din naman eh, nagpupuyat ka dyan, nag-e-edit ka dyan, trabaho din naman yan eh. Yun actually yung misconception siguro sa vlogging na, yeah, it's fun. Ako personally, sobrang gusto ko yung ginagawa ko, nag-e-enjoy ako. Pero still, trabaho din naman siya. Kaya nga may mga nagpapa-endorse, may mga nag-sponsor kasi tatrabahuhin mo din naman yun, hindi naman yung binibigay lang. Ay, nako! Diyos ko! Lahat na yata ng yaya problem sa mundo naranasan namin. Meron yung nakipagtanan, sumama sa boyfriend, yung gano'n, na nagpaalam sa amin na uuwi daw sa probinsya kasi yung mga anak niya kailangan daw siya. O di syempre kami naman, anak mo yun, unahin mo yun. Kasi gano'n naman din kami mag-isip. Meron naman, yung isa, kinuha namin the province din, pinadala ng pamasahe. So nagbiyahe na, inaabangan namin. Pagdating sa Manila, hindi na nagparamdam. Dumiretso sa boyfriend. May damit ka na bang masusuot? Manghihiram na nga lang ako eh. Meron kaming hindi nakita. Pero sabi, sinasaktan yung anak namin. Nagsusumbong yung mga ibang yaya. Kasi nagpupunta sila sa playhouse, may play area dun sa dati naming bahay. Tapos, hinahampas-hampas daw yung kamay ng bata, pinapalo, yung gano'n. Ang sakit nung nagbabayad ka, tapos pinagkatrabahuan mo, pinagpupuyatan mo, tapos gano'n ang ginagawa sa anak mo. So, nakailang yaya na kayo? Hindi ko na mabilang, to be honest. Yeah. But I'm sure more than 10 na. Hanggang napagod na lang kami nung yung pinaka-recent, which is September last year. 2 yaya pa yun. Sabay umalis. Nagpaalam na magmamall. Tapos hindi na bumalik. I think yun yung mahirap ngayon pag medyo bata. Wala na yung mga matatandang mga kasambahay before na yung heart talaga is mag-serve. Bihira na lang, which is actually recently, nakakuha kami sana ulit. Ganon, mga matatanda na. Super tayo, kita namin, mahal na mahal yung mga anak namin, alagang-alaga kami. Pero mga ilang months lang yun. Sandali lang sila, nagkasakit naman. So yun, nung time na yun, nung September 2017, sabi namin, doon na yung time na nag-decide na kami na tama na. Kakapagod na eh. Ay, kung buti na lang nga, may mga ibang options na ngayon. Gaya yan yung mga online business, online career, mga vlogging, yan, social media. Malaking bagay na may ganyan ngayon. Na kahit paano naman nakakatulong pa din nang hindi naman nasa-sacrifice masyado yung mga bata. So, clear din sa amin na dito ako gustong ilagay ng Lord. May purpose ako nun sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, while si Bryce, ang purpose niya naman talaga, maggumawa ng mas maraming videos para ma-share naman namin yung buhay namin as a family. And it's been more than a year, and this is where that decision took us. It wasn't easy kasi, biruin mo, nahati yung yung source of income eh. At that time, mas malaki sahod sa akin ni Bryce. So, whatever I earn, pinagkasya namin yun para masustain yung income namin as a family. Marami sa mga nangyari sa buhay namin, hindi talaga namin alam kung paano namin na-survive. Nagulat na lang kami, 9 na buwan na wala kaming yaya. Mas marami pa kaming ipon kaysa nung time na pareho kami nagtatrabaho. And the kids are very happy seeing a parent taking care of them. Yung alaga namin, umiiyak na naman. Nag-a-adjust pa rin siya sa pagbabalik ng mami sa work. Medyo grabe guys, challenge talaga. Minsan, konting lapag lang, gising na siya. Tapos konting buhat, tulog, lapag gising ulit. Ganon. Si ate, super ate na natin na susubukan si Zella. Laking gaang sa buhay. Kaya nga, yan yung challenge namin kay Zed ngayon. Sabi namin, lalaki din yan. Let's go na, bababay tayo. Let's go. Ay, one spank na lang. Ayaw? Oh, let's go. Let's go na. Good girl yan, di ba? Good girl ba? Good girl? No! Oh! Okay. O, ito na po siya, mama. Mabilis na lang po. Wait lang. Sila, listen kay ate, please. Pogi naman daw, sabi ng ate. Isa pala sa mga technique na ginagawa namin, guys. Yung damit na sinuot ng mami niya the night before,
tinatabi namin sa kanya para makaamoy niya. Ganun daw yun. Hindi ako sure kung gano'n totoo, pero minsan nag-work. Na-discover ko tagang pagtatay ka, tas hindi mo kayang pagpalit yung yung mga, sorry, sorry. Yung kaya mo palang gawin lahat para sa anak mo. Kasi, importante yung yung dapat pagtatay ka, alam mo yung gusto mo para sa pamilya mo. Doon siguro kami nagkasundo ni Mrs. Nilatag ko sa kanya na sa ganitong taon, ito nakikita ko sa pamilya natin, i-align niyo lahat doon. There are times na sabi ko na tempa kong babalik sa trabaho. Ang tanong, align ba yan doon sa gusto nyo ma-achieve as a family? Kasi kung yung pride nyo lang yung intindihin, kung pride lang namin yung intindihin namin isa't isa, wala, babalik na ako sa work ngayon, kalimutan ko na yung pangarap namin for the whole family. Siyempre, work is a blessing, pero ang dahil pa lang nami-miss out. Ang bilis lang, totoo yung sinasabi lang, mabilis lang yung panahon. Lumalaki sila. Kaya thankful din ako sa nangyari. Yung bunso ko, nakita ko paano tumayo. Nauna pa yung pagtayo sa pag-upo. Nakita ko lahat yun. Sabi ko, hindi yun mauulit na, di ba? Sabi ko, sobrang blessed ko as a dad na na-witness yung gano'n ng mga bata. Where are we going? You're going in... No, you're going in Ataraya. Sinabayan na Miss Universe! Kumusta? Uy, congratulations! Pasok tayo. Hello, baby! Nagkaroon kami ng giveaway sa mga subscribers namin, sa mga followers namin. Bali, meron silang 4,000 worth of shopping spree. Bawat isa. So, tatlo silang nanalo. Sa mga 12,000 worth ng shopping. Yes. Para, yun na rin yung way namin to give back sa mga viewers namin. Kasi hindi rin biro yung nanonood sila sa amin. Alam ko, oras din yun. Ang haba ng mga videos namin. 1, 2, 3. Bawal huminga. Pwede na. Actually, profit side, dun sa views nga, medyo mahina pa. Although mas malakas na ngayon kumpara dati, mas malakas na kayong kita sa sa mga brand partnership. Tapos may mga nagabayad na rin pag mga invite sa event, i-vlog mo lang sila, ganyan. Pero hindi siya ganun ka-regular. So yung cash talaga, cash inflow, hindi talaga siya ganun ka-regular. Diba? Kaya nga sabi ko, again, trabaho din tong vlogging, hindi naman siya laro-laro lang. For some, laro-laro lang talaga, pero for someone na kagaya ko na padre de pamilya, hindi pwedeng laro-laro lang. So, what I love about my office, yan, meron tayong lactation station. So, yes, our company supports breastfeeding. I normally pump every 2 to 3 hours. There are times na hindi ako makababa sa lactation station kasi puno ng meetings. So, nagpa-pump ako during my meetings. And guys, tapos tayong mag-pump. It's already, 12:51 p.m. and nakapag-pump tayo na. Dyan. Ayan, this is actually 6 ounces in just 20 minutes. So, pauwi na ako guys. I tried looking for a grab car, pero ang hirap mag-book. I'm going to ride a jeepney again, pauwi. Ganito kahaba ang pila guys kapag uuwi ako. Parang kahit mahirap pala, pag nilagay kasi sitwasyon na yon, pipilitin mong kayanin, lalo na kapag kami kinalaman sa pamilya mo. Ang dali-daling mag-breakdown kung tutuusin, ang dali-daling malungkot, ang daling ma-depress sa sitwasyon kapag sobrang hirap na talaga. Pero one thing I discovered, there will always be that still small voice that will tell you na kaya mo yan. 'Di ba? Hinga lang, dasal lang, and then go back up and do it again. And magugulat ka na lang, natapos mo na yung mga kailangan mong matapos, nabayaran mo na yung mga kailangan mong bayaran, yung gano'n. Madalas po ba sa gabi na kayo aaral o may specific time ba yung... Walang specific time Sa ngayon, kung kailan available. Ideally, dapat
hapon sila ng daddy niya. Pero kapag mga ganito, kung kailan kami pwede, isisingit sa schedule. Minsan, pag sobrang event talaga, sa ano na lang, sa weekend. I think, anak, you should make it a little bit. Minsan, during our break Kasi time. dapat the small letter is at least half the size of the big letter. Well, ngayon, nakita namin malaking bagay siya dahil sa ginagawa namin. Umaattend kami ng events. Next year, magka-travel kami. Oo, may dalawa na kami nakapilang travel as a family. So, hindi namin magagawa yun kung regular school sila. Plus, financially, malaki din yung tipid ng homeschooling compared sa regular schooling. Tapos, hindi ko na rin kaya nagigising ng umaga, ng maga-maga, mag-prepare, mag-ahatid, traffic, babalik, hindi na kaya. What can you say to mommy and daddy? Do you love them? Oh, tell them you love them. Mom. Why? Why do you love them? Because they're your family. Well, hindi 100% no problem, pero kasi nasa perspective lang yan eh. Di ba? Definitely, may problema. Gaya nun, sabay-sabay yung needs ng mga bata. Sabay-sabay yung mga needs ng mga bata, hindi mo agad mabigay. Pero overall, sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Tsaka, yun. Yeah. So, tama. No yaya, no problem. We've been there more than 1 year na po. So, buhay naman kami, masaya naman kami. Minsan kasi, seasonal lang ang buhay eh. Baka naman ang season mo lang ngayon is magpahinga muna. Ang season mo ngayon is bantayan mo na yung anak mo, i-witness yung paglaki niya. Kung para sa'yo talaga yung career na yan, yung pangarap na yan, di ba? I'm sure, babalik at babalik ka dyan. Di ba? Hindi natin alam kung paano. Pero may way si God. Kumbaga, respect the season lang ng buhay mo ngayon. Sabayan mo siya, sakyan mo siya, enjoy mo yung anak mo kasi hindi naman habang buhay bata yan. One day, papanoorin yung mga videos namin and sabi ko siguro naman, masasabi nila na binigyan namin sila ng oras, lahat ginawa namin for them. And I think, magpapasalamat sila. Siguro, yun, sobrang importante yun. Siguro, yun na yung pinakamatinding accomplishment namin as parents or ako as daddy. Na makita alam ng mga anak ko na binantayan ko sila kahit anong mangyari. Dahil iningatan namin sila kahit anong mangyari.